Party list, House Deputy Minority Leader, former Senator and Justice Secretary Representative Laila De Lima. Congresswoman, good morning po, si Peter Atrica dito sa DZMM. Good morning, Peter, Rica, at sa mga nanonood at nakikinig sa programa niyong Balitapatan. Nice Hi, to be Congresswoman. Thank you po. Our Hi pleasure there, it's having nice you. to be back. Kong Laila, so hindi ko pa ipagkakaila. Pag ako'y nanonood ng hearing at kayo na po ang nagsalita, medyo tumitigil muna ako upang pakinggan ang mga sinasabi ninyo because really, I mean, pwera sa bola, you do make a lot of sense in yung mga sinasabi, no? Whether by way of question or manifestation. So, are you happy? Ito na po yung tanong. Are you happy with the pace nitong impeachment proceedings against VP Sara in the lower house? Oh yes, wala po akong pwedeng ireklamo. I cannot complain for anything kasi maayos naman po ang takbo ng proceedings and very competently handled by the chairperson, Representative Jinky Luistro. Wala po akong nakikitang any attempt to delay, wala po akong nakikitang any other scenario na pwedeng magduda tayo na wala itong hantungan or whatever. In fact, I can see the seriousness of the chairperson and the members of the committee, and then sinusunod yung nasa rules, yung procedure, sinusunod talaga. Kaya nga dumaan tayo dun sa iba-ibang stages. Yung pagkatapos na rin-refer sa Justice Committee, yung impeachment complaints ay tinalakay muna yung sufficiency in form and substance kasi yun nakalagay sa rules, and then sumunod ay yung pagpapa-answer, require yung respondent sa VP Sara ng answer at nag-file nga ng answer yung consolidated verified answer ad cautelam. And then dahil nga nakita ng mga complainants, and I'm talking about yung third and fourth complaints na natira na sufficient in form and substance, na wala naman talagang laman yung answer in terms of yung pagre-respond, pagtra-traverse, pag-address nung mga material factual allegations sa complaint. Kaya effectively hindi nga po yung tunay na answer. Hindi ho talaga hinarap diretso yung mga factual allegations sa complaint. At dahil nga ganon, ay ninarapat ng complainants na wag nang mag-file ng reply, at since wala namang reply, ay hindi naman magpa-file na ng rejoinder yung respondent. Kaya ang naging stage kahapon, ang naging proceedings kahapon ay yung sufficiency of the grounds in the complaint. At again, the committee this time voting unanimously, not a single dissent, ay dineclare nila na sufficient yung grounds ng impeachment complaint. So lahat po yan ang tunay na proseso, tamang proseso na nakalagay sa rules. At ang susunod nga ay yung hearing proper na magsisimula na sa March 25, at meron pang ibang mga dates of hearing na sinet na yung committee. And these are April 14, April 22, and April 29. So wala po akong nakikita any reason for me to doubt na matetenga itong kaso na ito, yung impeachment proceedings, dahil nga po maayos ang pagkakahandle, maganda ang pagkakahandle ng chairperson, and she gives everyone the opportunity to make a manifestation. And yung pag-conduct po ng deliberations among the members, maayos din po. Libre po ang lahat na maglatag ng kanilang komento, mga manifestation tungkol sa mga issues at hand, dun nga po sa sufficiency in form and substance, and then sufficiency in grounds. Opo. Congresswoman, when we convene on 25 po, no, ano po what can we expect pag simula po nito? Mag-i-issue pa lang po ba tayo ng subpoenas? Or by then po ba, meron na po tayong mga matatanggap na mga ebidensya na pwede na nating simulang aralin? Sa 25 po, ang inaasahan namin dyan ay yung aksyon sa mga requests for subpoena. Right now, merong isang request for subpoena, may motion for subpoena
na final si Representative Chel Jokno. Meron din siya yung petition for custody or for protection of Mr. Ramil Madriarga, yung material and important witness. So kung meron pa hong mga ibang incidents na o mga motions o mga requests na ifa-file sino mga members of the committee ay between now and March 25 ay kasama po yan sa magiging agenda. Now yun po ang inaasahan namin because anyway that's just the initial hearing. At since mag-i-issue pa lang ng mga sabina, yung mga requests o kung ano pa man na mga auxiliary processes ng committee ay wala pa po siguro sa March 25 yung tunay na pagpipresenta ng mga ebidensya. Okay. Because that's just the initial. Kailangan muna i-issue yung mga requested sabina. Ayun. So meron pa pong mga dapat na ayusin muna before Initial steps. Yeah. Yes. Before the full-blown hearing starts. Correct. That's correct, Peter. Okay. Representative Laila, ang tanong po ng marami is, okay, we are in the midst of a very serious crisis now. Sabi nila, napapanahon ba talaga? Is it timely and relevant to even talk about impeachment now? Well, hindi ho natin maisasantabi ang usapin ng impeachment. Okay, yes, marami po tayong problema ngayon. Yung patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, sa patuloy na crisis sa Middle East na apektuhan din ho yung ating mga kababayan. At dapat lang yung pamahalaan ay tumutok doon, tumutok talaga sa mga magiging tugon sa mga problema na yan. Hindi po natin sinasabi na dahil may impeachment ay kakalimutan na yan. Hindi po. At hindi rin tama pong isipin na dahil may mga ganito tayong mga malalaking problema, ay ipapagsantabi na rin natin ang usapin ng pananagutan o pagpapanagot, accountability. Kasi importante rin po yan. Kasi kasama nga dyan sa mga rinereklamo sa impeachment ay yung korupsyon, yung hindi tamang paggamit, misuse, abuse, anomalous disbursements of confidential funds nung sa OVP tsaka sa DepEd, kasama po yan. Those are among the main and important grounds for impeachment. We're talking here about corruption. Kasi kung kakalimutan na natin yung usapin ng pananagutan, dahil meron nga ho tayong iba pang mga malalaki rin na mga problema, ay paano na po yan? Hindi po wala pong magiging deterrent ito doon sa mga talagang mga corrupt. Kaya maski nga po yung usapin ng investigasyon dyan sa corruption sa flood control and other infrastructure projects, hindi rin po tama na ipapagsantabi na rin po yan. Kaya nga po nadidismaya tayo na ang announcement nila ay magra-wrap up na daw yung sa ICI. Pero wala naman silang move na ginagawa para maisabatas na po yung aming mungkahi doon sa creation ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption na dapat magpatuloy kasi naniniwala kami na hindi pa tapos yung naging trabaho ng ICI. So ito, mga usapin ng accountability. Kaya nga ina-address natin yung corruption. Kasi lalong maghihirap ang taong bayan kung mananatili tuloy-tuloy ang mga katiwalian. Kung yung mga corrupt na yan ay hindi napapanagot. Opo. Last na lang po, from my end, Kong Laila, no? Isa din po sa pinag-uusapan ay yung magiging papel ng dalawang abogado ni Vice President Sara Duterte, whether they would be part of her legal team or may capacity din ba sila to stand witness. When are we gonna talk about this po? Well, I'm not sure, baka pag-usapan din yan sa March 25. Now, on the part naman of complainants, sa preparations namin, hindi pa po namin yan tinitingnan kung ano talaga ang magiging tugon namin dyan sa participation ng dalawang abogado na ini-implicate din. Of course, races of conflict of interest or possible conflict of interest are being issues of possible conflict of interest have been raised. So titingnan po namin yan, titingnan siguro yan ng komisyon, anong gagawin dyan. And ng committee, I mean, kung ano yung gagawin dyan, especially if someone would formally raise that issue in the course of the
proceedings. Iaalaw ba siya na magiging one of the counsels? O titingnan din ba sila bilang posible rin ng mga witness? Pwedeng adverse witness or pwede rin na state witness kung merong indikasyon na pwede sila. Yung mga ganun po. Opo. That's another matter na may or may not be tackled sa March 25, pero pag-uusapan din po yan sa panig ng mga complainants. Okay, Congresswoman, maraming salamat po sa inyong panahon na binigay sa amin and for always being there to speak sa hearing sa impeachment hearings, and we wish you well and the lower house as well. Maraming salamat. Maraming salamat din. Have a good day, everyone. Thank you, ma'am. We appreciate you. Ang ating Alright. Congresswoman Laila De Lima joining us this morning. Marami pa sana ako tanong kaya nahiya na ako. Medyo